Buyonero ka lang naman utol. Tagahimod ka lang ng inidoro. Napakababa ng katungkulan mo kaya wag mo kaming angasan. Nangulungan ka nga. Gope ka naman. Tagapagpag pa lang ng pinag-iian ni Mayor. Ganyan yung tingin nyo sa mga buyonero ng mga utol. Kayong mga panghusga, kayo yung literal na walang alam sa pagiging buyonero. Hindi lang siya basta buyon lang. Buyon yan. Kayong mga walang alam, ipapaunawa ko lang sa inyo mga utol ha. Yang buyonero na yan, papunta rin yun sa mayor. Yung iba na naging mayor, nagdaan din sa pagkabuyonero yan. Bumabaitan yan mga utol. Kaya hindi basta-basta buyon lang. Gets? Buyon yan. Para malino mga utol, ipapalang ko sa inyo kung ano ang papel ng isang buyonero, kung gaano siya kahalaga at kung ano ang silbi niya sa loob ng bilangguan. Pero bago ko ikwento yung mga utol, meron muna akong isang maiksing kwento patungkol dyan sa palikuran na nagkalat dyan sa Laya. Sa Laya, kahit naglalakad ka lang o bumabiyahe ka, pero nakaramdam ka ng tawag ng kalikasan o paputok na yun pantog mo, anong unang hanapin mo? Diba? Palikuran, CR o restroom. Naisip agad natin, sa gas station meron yan. Sa mga mall meron yan, yung mga maliliit na mall. At meron din sa gilid-gilid yan yung mga libreng portalet. Di ba mga utol? Yan yung hanapin natin kapag tinatawag na talaga tayo ng kalikasan. At kapag naaninagan mo na, dali-dali ka. Bubuksan mo agad yan, ha? Pero masusurpresa ka mga utol. Masusurpresa ka. Dahil makikita mo, manilaw-nilaw at dikit-dikit pa na malagkit-lagkit na nakapaligid sa loob ng inidoro. Sa laula, baboy! Hasintabi po sa mga Roma Rancho ngayong mga oras na to. Nagsasabi lang naman ako ng katotohanan. Aminin nyo, relate kayo sa sinasabi ko. Dahil lahat naman talaga tayo, inaabot talaga ng tawag ng kalikasan sa mga hindi inaasahang lugar. Katulad ng bus, sa sasakyan. Minsan, sa loob ng mga kalye natin, tinatawag tayo, hindi naman tayo taga ron. Kaya hanap tayo ng paraan mga utol. Ha? Mairaos lang yun. Pero syempre, no choice ka utol. Tawag ng kalikasan Kailangan mo ng isang bulat Kailangan mo ng ibuga Diba? Talagang titiisin mo na lang. Habang ibinubuga mo utol, nakatingin ka na lang sa kisame. Baka nga hindi ka pa humihinga. Ang problema utol, kapag yung nadudumi ka, iisipin mo kung paano mo uupuan yung inidoro. Diba? Paano? Paano kaya, no? Pero no choice pa rin, mga utol. Talagang kailangan mo na ibulwak yan. Kesa naman bumulwak pa sa salawal mo yan. Kakamot ulo ka na lang talaga to, naghahanap ka ng masisisi niyan. May tatrabaho dito, hindi man lang nilinis tong inidoro. O kaya, sino ba yung huling gumamit na ito? Napakasalaula naman. Diba? Ganun tol Pero, tawag ng kalikasan, kahit ganun kadumi yun, talagang, talaga naman. Ang malinaw doon mga utol, talagang may mga taong hindi nila nagagampanan ng maayos yung trabaho nila. Dahil naahayaan nilang madumi ang palikuran. Samantalang pinapasweldo naman sila para linisin yun. Pero kinakaligtaan nila minsan, mamaya na yun. Marami pa namang iihi dyan, isang ilang tubig. Isang ihi, isang buhos, ganun. Pero kasama sa trabaho mo yun, utol Kahit kasama dun sa establishmentong pinagtatrabaho mo na maging malinis lahat Pero dahil sa katamaran mo, wala kang disiplina, hinahayaan mo muna maging madumi. At kapag hindi na sang-ayon sa'yo ang amoy, tsaka ka palang gagalaw, tsaka palang kikilos, kawawa naman yung gagamit na iba, utol, di ba? Yan ang problema. Pinapasweldo ka, pero balagbag ka. Ngayon mga utol, magtungo na tayo sa pinag-uusapan natin ngayon na tungkol sa isang buyonero. Yung sinasabi niyong tagahimod ng inidoro at tagapagpag ng ano ni Mayor, pinakamababang katungkulan at gope sa loob ng bilangguan,
Yan yung mga paniniwala ng mga taong walang alam. Walang alam. Alam nyo ba ang buyonero ay siya ang tinitignang hari ng mga buyon? At least hari. Ikaw ba? Naghari ka na ba? At di siya, meron siyang pasilidad na dapat niyang pagharian. At yun ay ibinibigay sa kanya ng mga nanunungkulan na mas mataas na katungkulan sa kanya. At di hari. Ikaw, kailan ka ba naghari? At ang buyonero na yan, utol, hindi siya papayag na salaulain mo ang palikuran. Bawal. Magagalit ang buyonero. Ultimo yung shampoo, sachet ng shampoo o pinagbalatan ng sabon ay pakalat-kalat doon, bawal, utol. Pwede kang iapila ng buyonero at mapatawan ng parusa. Hari, di ba? Hari siya dun eh. Ganon kahigpit ang buyonero sa kanyang pinaghaharian. Sinisigurado niya sa bawat gagamit ng buyon, malinis, mabango at maayos. Malinaw, utol, na siya ang hari kasi may trono sa buyon. Yun ang kanyang trono. Garantisabog, utol. Garantisabog. Pag ginamit mo ang buyon sa paglolo mo ay satisfying. Satisfying. Ginagarantiyan ko sa inyo, mga utol, na kada sulok ng buyon malinis at maayos. Sigurado yan. Kaya wag mong sabihin buyonero lang. May mahalagang papel yan sa loob ng bilangguhan. Paano kung wala yan? Eh naging salaula na lahat. Namaho na kayo lahat doon. Paano kung walang buyonero, utol? Saan kayo iihi? Diba? Kung saan na lang. Pwedeng sa pader o sa gilid-gilid dyan. E di aalingasaw yun sa loob ng tarima nyo, sa brigada nyo o sa selda nyo. Sino na perwisyo? E di kayong lahat. Kaya nagkaroon ng buyonero. Yan yung papel niyan. Napakahalaga niyan, utol. Kung may buyonero at itry mong umihi sa pader, naku, utol, baka putulin ng buyonero yan at isabit yan. Niwala ka sa akin. Kaya niyang gawin yun. Kaya wag kang kukulit-kulit. Kaya mga utol, hindi lamang siya basta buyonero. Huwag yung maliitin ang pagiging buyonero. Masasalaula yung buyon kapag wala siya. Eh kaso, may umiiral ng disiplina sa loob. Kaya nagkaroon tayo ng buyonero. Diba? Ibig sabihin, yan yung toka mo, panindigan mo yan, gawin mo ng tama yan. Walang pwedeng makialam sa iyo dyan, dapat ikaw ang masusunod dyan. Buyonero yon. Ikaw ang mangangasiwa pag usaping palikuran, utol. Utol, ang buyonero hanggang sa mayor, hanggang sa commander, katungkulan lang yan. Pataas lang ng pataas yan. Pero ang pakikitungo sa isa't isa, pantay-pantay lang, utol. Kaya doon sa mga nagkokomento na wala naman talaga silang alam, bukod sa naikwento lang sila at napanood lang nila, doon lang sila bumabase. Ayan yung buyonero, mahalagang parte ng bilangguhan. Kung maliitin nyo ang isang buyonero, utol, ganun-ganun na lang talaga. Pero maging ang mayor, ang commander ay nirerespeto ang pagiging buyonero niya. Ganun siyang kahalaga at kaimportante sa loob ng bilangguhan. Ano? Naunawa mo ba? Nakuha mo ba ang ibig kong sabihin, utol? Malinaw naman siguro eh. Siguradong malinaw yan, basta't makinig ka lang. Hindi kita ililigaw. Ako si Bosyo, lumaki sa may baklaran. Gusto mong marinig ang kwento ko, dapat